Hello, kumusta po kayo mga katribo? Ito pong muli ang inyong sultana na walang korona, nagbabati ng magandang gabi. Mga katribo, pag-usapan po natin itong nangyayari sa issue tungkol kay BP Sara. BP Sara and at the same time, Secretary of Education. Napapansin nyo po ba? Ako kasi napapansin ko Manood kayo ng hearing ng Congress at Senate. Napapansin ko po kasi na parang nagkakaisa sila. Yung sa upper house, lower house, from the lower house to the upper house, parang nagkakasundo-sundo sila. Magkakampi-kampi po sila nila BP Sara na parang masyado nilang pinapamper, binibaby. Nung budget hearing ng OVP doon sa lower house, kung saan yung hearing ay umabot lang ng 15-20 minutes, na after na mag-present nung itemized na kung saan gagastusin yung confidential fund na sinasabi, not the confidential fund, the budget, the whole budget for the OVP, which is 2.3 billion pesos lang naman. Nung time na magtatanong sana yung Makabayan Block, gusto nilang busisiin kasi yung confidential fund para kay VP Sara na 500 million pesos, ay hindi po pumayag yung panel. Mismong yung anak ni President Bongbong Marcos na si Congressman Sandro mismo ang nag-terminate ng hearing. Halata by purpose na talagang ayaw nilang ipabusisi yung budget doon sa minority block. At yun na nga po, hindi na natanong. Samantalang according to BP Sara, handa niyang sagutin kung anuman ang mga katanungan ninuman tungkol nga dito sa controversial na confidential fund. So pumasa. I was expecting na magiging mas matino naman itong Senado. And I expected na hindi po yan papasa. Dahil nga, kahit papaano, mayroon pong kumwestiyon dyan. Si Senator Chis Escudero. But, kung mapanood nyo po yung hearing na yan sa Senado, ang napansin ko po doon, itong what do you call it? Manners? The ways of the two senators na sina Bong Revilla at Jinggoy Estrada. Parang hindi, pati ba naman yung mga kapilyuhan, dala-dala pa dyan sa Senado. Well, hindi si Bong Revilla, no? Hindi masyado si Bong Revilla. Ito pong si Jinggoy. Alam ko naman na si Jinggoy ay gandang-ganda kay BP Sara. Noon pa yan. Nung panahon pa ng kampanya. Oo naman po, talagang maganda si BP Sara. Mistiza, syempre may pinagmanaan Mana dun sa nanay. Pang beauty queen nga
Pero kailangan ba naman na, oo nga, naghumahanga ka. Kahit sino naman marami naman na, siyempre kahit na may asawa na yan si VP Sara, marami nagkaka-crush dyan. Marami, of course, maganda siya Pero pati ba naman sa isang formal na pag-uusap, like the Senate hearing, pati ba naman doon, dadalhin pa yung kapilyuhang ganon? Well, hindi ako nag-iinalti, baka sabihin naman ibang baso dyan, ang arte-arte ko naman. Bahala kayo, ano sa tingin nyo? Pero sa akin kasi, hindi naman sa bastos, pero bastos siya. Para sa akin Hindi naman masyadong bastos. Mild lang na pagkabastos. Kasi, it is not the right place to act like that. Yung parang ipapakita mo talaga na gandang-ganda ka kay VP Sara. Sabihin mo doon hindi na ako masyado magtatanong kasi ngayon nga lang I stare at our Vice President who is very beautiful today. Ewan ko po sa inyo pero ako hindi po siya okay na magbigay ng mga ganong comment sa ganong okasyon. May paghanga ka man doon sa tao, pero ewan ko sa inyo para sa akin kasi medyo kabastusan na yun It's unbecoming. Doon mismo. At saka, ayun na nga napapansin ko, na dahil sa gandang-ganda ka kay BP, parang natangay sa pagkagusto mo, sa paghanga mo, doon sa tao, yung ipapasa mo na, yung pasado na sa'yo yung, gaya nun, yung request for that huge confidential fund. Dahil gandang-ganda ka sa kanya, sige, okay na sa akin yung confidential fund na yan. Tama ba yun? Tapos, itong nang nauna yung si Senator Bong Revilla na just like the script uttered by Congressman Sandro, the same, yung because of the traditional parliamentary courtesy, pagtungkol sa budget, hindi na pag-uusapan. Hindi na bubusisiin pa. Because of that parliamentary courtesy to the second highest official of the land. Bakit? Hindi pwedeng questionin. Hindi pwedeng busisiin. Kahit sa Pangulo, bakit hindi pwedeng busisiin ang budget kung talagang medyo unacceptable, kaduda-duda? Bakit hindi pwedeng busisiin yan? Ngayon nga maraming tao ang nagtatanong, ang kumu-question dyan sa napakalaking confidential fund na, kumbaga, hindi naman kailangan dapat because from the very beginning, wala pong Vice President ang nag-request ng confidential fund, ng Intel Fund, ngayon lang. So, bakit kailangan? Dahil may kinatatakutan? We will discuss that in a separate video. Dito lang po, talagang akala ko hindi papasa. Pero ngayon pa lang mukhang ang daming kakampi. Maraming kakampi si VP Sara. Both from the lower and the upper house. Kaya kahit anong hingiin niya, papasa. Just like that. Itong mga politiko na ito na nabubulagan sa kagandahan ni VP Sara, na kahit anong hilingin, ibibigay. Para
Para kayong nag-i-spoiled. Ng spoiled na bata. What more kung yan ay pangulo na? Gaano kalalaki na confidential fund and any unnecessary fund ang hihilingin niyan, tapos ipapasa ninyo, ibibigay. Dahil ganda-ganda kayo. Itong mga politiko na to, palibhasa kayo, mga anak mayaman kayo, na hindi ninyo naranasan yung mga naranasan ng mga mahihirap. Alam na alam ninyo na maraming problema ang bansang ito, mga problema na nangangailangan ng pondo from the government. Tapos ito, hindi naman necessity. Yan pang inuuna ninyo. My goodness! Para pong hindi na po katiwa-tiwala ngayon itong legislative branch na ito. Hindi na katiwa-tiwala. Hindi nyo man lang naisip na itong sinusuportahan ninyo na binubuhusan ninyo ng milyong pera ay isang pro-China. Tipong mga support, parang nagkikis-as kayo kay Sara kasi siya ang magiging susunod na Pangulo. Gusto nyo? Siya ang maging susunod na Pangulo? Itong pro-China na ito? Na alam nating lahat kung ano ang mga kinasasangkutang anomalya ng mag-ama na yan. Tapos kanina, yung mga DDS vlogger, tuwang-tuwa po. Tuwang-tuwa, pumapalakpak, pati tenga, pati puwet pumapalakpak. Wala. Siguro kung hindi nila idolo, kukwestiyonin nila yung malaking confidential fund na yan at yung 125 million na naubos na hindi may paliwanag. Pero dahil sa idol ninyo, huwag nang questionin. Yan ba? Ganon ba tayo? Kapag mahal natin yung tao, ito-tolerate na lang natin yung mga kalokohan? Isinasantabi natin yung kapakanan ng bayan? Ni hindi nyo man lang kinu-question yung pananahimik nila sa issue sa West Philippine Sea. Nananahimik kayo sa issue ng korupsyon dyan sa confidential fund. Pati yung naubos na 125 million. At akala ko ba yung 125 million na yan ay galing doon sa previous administration's Office of the President na ama nitong VP Sara sa ngayon. Tapos ngayon may nalalaman ako na si PBBM daw ang nagbigay. Ano ba talaga? Samantalang kauupo lang ng pair na ito, President and his vice, paano makakapagbigay si PBBM ng 125 million na hindi pa nga covered pa sila, wala pang bagong budget ng pinag-usapan. Ang ginagamit nila ay yung dati pa. Yung sa previous pa na administration budget. Yun lang po mga kababayan. Parang masyadong hindi po talaga maganda ang nangyayari sa bayan natin. Yung mga tagahanga, walang nakikitang mali. Pero kung iba, pag yung
Itong mga DDS vloggers na ito, kapag may kasalanan si BBM, kinakalikot ng gusto. Kahit na walang mali, nagiging mali. Pero itong idol nila, kitang-kita na. Hindi pa rin nakikita. Mga kaibigan, see you in my next vlog. Thanks you for watching.